Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang mapanganib na paniniwala na ang pagkasira ng bato o kidney damage ay dulot lamang ng diabetes o ng sobrang pag-alat na pagkain. Ngunit ang masakit na katotohanan ay ito ang inyong mga kidney ay tahimik na inaatake araw-araw ng mga pagkaing malamang ay nakatago lang dyan sa inyong mga kusina ngayon. Ang mga ito ay hindi mga pambihirang lason. Ito ay mga karaniwang pang-araw-araw na pagkain na inyong pinagkakatiwalaan, ngunit unti-unti nilang binabara, pinapamaga at sinusunog sa pamamagitan ng kemikal ang inyong mga kidney mula sa loob. Narito ang pinakanakakatakot na estadistika na kailangang marinig ng bawat taong lampas. 60 taong gulang. Ayon sa mga pangunahing datos, pangkalusugan, halos 40% ng mga matatanda na lampas 65 taong gulang ay kasalukuyang namumuhay ng may chronic kidney disease o talamak na sakit sa bato. Ngunit dahil ang ating mga kidney ay labis na matibay, hindi sila nagrereklamo. Hindi sila nagpapadala ng senyales ng sakit hanggang sa bumagsak na sa mas mababa, sa 15% ang kanilang kakayahan. Ibig sabihin, 9 sa bawat 10 taong may sira sa kidney ay walang kamalay-malay na nasa panganib na sila hanggang sa huli na ang lahat. Ako po si Dr. Elena Reyes. Sa loob ng mahigit 35 taon, inilaan ko ang buong karera ko sa medisina para sa kalusugan ng mga nakatatanda at sa siyensya ng malusog na pagtanda dito sa Pilipinas. Napakaraming beses na akong tumayo sa tabi ng mga kama sa iba't ibang ospital mula dito sa Maynila hanggang sa mga probinsya at nakita ko ang napakaraming lolo at lola na nawalan ng kalayaan dahil sa pagkasira ng mga organo na sana ay naiwasan. Hindi po ako nandito para takutin kayo. Nandito ako para gisingin kayo. Ngayong araw ibubunyag natin ang nangungunang 10 pagkain na sumisira sa inyong mga kidney at kung ano mismo ang dapat ninyong ipalit sa mga ito. Ngunit bago tayo magsimula sa mahalagang usapang ito, gusto kong makita kung sino ang kasama ko sa laban na ito para sa kalusugan. Mangyari po lamang na i-pause muna ang video na ito, sandali pumunta sa comment section sa ibaba at sabihin sa akin ang inyong edad at kung saang probinsya o bansa kayo nanonood. Binabasa po namin ang bawat isang komento at nakakatuwang makita ang komunidad ng mga nakatatanda na aktibong pinapangalagaan ang kanilang kalusugan. Kung ito ang unang beses ninyo rito, mangyari po lamang na mag-subscribe at i-share ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na kailangang makarinig nito. Ngayon, dumiretso na tayo sa katotohanan. Kailangan nating simulan ang masusing pagsusuri na ito sa pamamagitan ng pagwawasto sa pinakakaraniwang maling akala tungkol sa kalusugan ng kidney at ito ay tungkol sa sodium o alat. Kahit na madalas sabihin sa inyo na bantayan ang inyong kinakaing alat, ang banta sa isang tumatandang katawan ay mas komplikado kaysa sa isang butil ng asin. Simulan natin ang ating listahan. 10 mga ultra-processed at maaalat na pagkain sa geriatric medicine o panggagamot sa mga matatanda. Iba ang pagtingin namin sa katawan kumpara sa pediatrics o pangkalahatang medisina. Habang kayo ay nagkakaedad, ang inyong mga ugat ay dumadaan sa proseso na tinatawag na arteriosclerosis kung saan ang mga ugat ay natural na nawawalan ng lambot at nagiging mas matigas. Normal itong bahagi ng pagtanda, ngunit binabago nito kung paano pinoproseso ng katawan ang mga likido. Kapag kumain kayo ng mga processed foods, tinutukoy ko po ang mga dilatang sabaw, frozen ready-to-eat meals, instant noodles, o pansit canton at fast food. Hindi lang basta asin ang kinakain ninyo. Kayo ay kumukonsumo ng napakataas na konsentrasyon ng sodium na walang kasamang potassium. Sa isang malusog na pangangatawan, mayroong balanseng parang siisaw sa pagitan ng sodium at potassium. Pinapasikip ng sodium ang mga ugat para mapanatili ang presyon habang pinapaluwag naman ito ng potassium para makadaloy ang dugo.
Sinasira ng mga processed foods ang balanseng ito. Kapag pinuno ninyo ang matigas at tumatandang mga ugat ng sodium na walang potassium na magpapaluwag sa mga ito, lumilikha ang inyong katawan ng isang high-pressure na sistema. Nag-iipon kayo ng tubig para tunawin ang alat na nagpapataas ng husto sa dami ng inyong dugo. Ang dugong ito na may mataas na presyon ay hindi lang basta dumadaloy. Bumubulusok ito ng malakas sa maliliit na filter ng inyong kidney na tinatawag na glomeruli. Isipin ninyong tinututukan ng malakas na hose ng bumbero ang isang manipis na paper filter. Ganyan po ang nangyayari sa loob ng inyong mga kidney. Nagdudulot ito ng maliliit na punit sa filtration membrane na nauuwi sa pagpepeklat na tinatawag na nephrosclerosis. Sa paglipas ng panahon, pinapalitan ng peklat na ito ang malulusog na tissue at tuluyang bumabagsak ang kakayahan ng inyong kidney. Ang solusyon po ay hindi lang basta pagbabawas ng alat. Kailangan ninyo ng mataas na potassium mula sa mga sariwa at buong pagkain para maibalik ang lambot ng inyong mga ugat. Siyam, non-dairy coffee creamers. Pag-usapan naman natin ang isang produktong naging bahagi na ng pang-araw-araw na umaga ng milyon-milyong lolo at lola, ang non-dairy coffee creamers. Madalas itong nasa mga 3 sa isang kape. Marami sa aking mga pasyente ang naniniwala na gumagawa sila ng malusog na desisyon dahil iniiwasan nila ang gatas, ngunit mula sa siyensya ng kimika, ang mga creamer na ito ay mga pinaghalong industrial na chemical, hindi pagkain. Kung titingnan ninyo ang mga sangkap, bihira kayong makakita ng tunay na krema. Sa halip makikita ninyo ang hydrogenated oils, high fructose corn syrup, at mga pampalapot tulad ng titanium dioxide. Sa 35 taon ko sa medisina, lalo akong nababahala sa epekto ng mga kemikal na ito sa koneksyon ng ating bituka at kidney-gut-kidney axis. Habang tayo ay tumatanda, ang panloob na dingding ng ating bituka ay numinipis isang kondisyon na madalas tawaging leaky gut. Ang mga kemikal tulad ng titanium dioxide at karaginan ay parang sabong panlaba sa loob ng bituka na unti-unting kumakaskas sa proteksyong uhog doon. Kapag nasira na ang harang ng bituka, ang mga nakakapamagang kemikal na ito ay direktang tumatagas sa ating dugo. Ang inyong mga kidney ang pangunahing tagalinis ng dugo. Sila ang naatasang magsala ng mga dayuhang kemikal na ito. Ang walang tigil na pag-ataking ito ay nagdudulot ng reaksyon sa immune system sa loob mismo ng kidney na nauuwi sa matagalan at tahimik na pamamaga. Sa paglipas ng mga dekada, sinisira ng pamamagang ito ang maliliit na tubo ng kidney. Madalas kaming makakita ng mga pasyenteng may proteinuria o pagtagas ng protina sa ihi na isang malinaw na senyales ng ganitong uri ng naipong pinsala. Kung mahal ninyo ang inyong kidney, bumalik po tayo sa mga natural na sangkap. Ang kaunting tunay na gatas o krema ay higit na mas ligtas para sa inyong katawan kaysa sa mga artipisyal na pampaputi ng kape na ito. 8. Alak alcohol. Ang usaping ito ay nagdadala sa atin sa pangwalo ang alak. Ito ay medyo sensitibong paksa dahil marami ang nasisiyahang uminom, paminsan-minsan, ngunit kailangan nating tingnan ang nangyayari sa loob ng tumatandang kidney. Ang kaugnayan ng edad at alak ay nakadepende sa dami ng tubig sa katawan. Ang isang nakababata ay may mataas na porsyento ng tubig na tumutulong upang tunawin ang alak. Subalit habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang ating kalamnan at malaki ang ibinababa ng porsyento ng tubig sa ating katawan. Ang isang taong edad 70 ay may mas kaunting tubig kaysa noong siya ay 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, mas mabilis at mas matindi ang pagkatuyo ng katawan dehydration na dulot ng alak sa mga nakatatanda. Ang dehydration ay kalaban ng kidney. Kailangan ng mga kidney ng sapat na dami ng dugo at presyon para maayos na masala ang mga dumi. Kapag natuyo ang inyong katawan,
Dahil sa alak, napipilitan ang mga kidney na pakapalin ang inyong ihi para makatipid sa tubig na nagiging dahilan para maipon ang mga lason sa maliliit na tubo ng bato. Ngunit mas malalim pa ang pinsala. Ang pagtunaw ng alak sa katawan ay gumagawa ng isang byproduct na tinatawag na uric acid. Ang uric acid ay hindi likido. Nagiging matutulis itong kristal na parang karayom. Kapag dumaan ang mga kristal na ito sa inyong kidney, nagdudulot ito ng pisikal na gasgas at sugat sa tissue na nag-iiwan ng peklat sa loob ng organo. Bukod pa rito, kailangan din nating isaalang-alang ang polypharmacy karamihan sa mga taong lampas 60 ay umiinom ng kahit isa man lang na maintenance na gamot. Nakikipagagawa ng alak sa mga gamot na ito para maproseso sa atay at mailabas sa kidney na lumilikha ng pagbabara ng mga lason na maaring mauwi sa agarang paghinto ng kidney acute kidney injury. 7. Green smoothies katas ng purong gulay. Habang patuloy nating tinatalakay ang mga panganib sa pagkain, dumadako tayo sa isang kategorya na madalas ituring na pinakamalusog sa lahat. Kaya ito ay isang napakadelikadong patibong para sa mga nakatatandang maingat sa kalusugan. Ito ang pang-7, mga green smoothies, maaring nakakapagtaka para sa isang doktor na babalaan kayo laban sa spinach pechay o alugbati. Ngunit napakahalaga ng kondisyon ng inyong tumatandang katawan. Ang mga gulay na ito ay may napakataas na antas ng compound na tinatawag na oxalate. Sa isang mas bata at malakas na tiyan, na may mataas na asido, ang mga oxalate ay madalas na nanineutralize sa bituka bago pa man makapinsala. Ngunit habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang produksyon ng asido sa ating tiyan, isang kondisyon na tinatawag na hypochlorhydria. Kailangan natin ang matapang na asido na yon para maayos na matunaw ang pagkain at makuha ang mga mineral. Sa normal na sitwasyon, ang calcium mula sa pagkain ay kumakapit sa mga oxalate sa tiyan at bituka para ligtas itong mailabas bilang dumi. Ngunit kapag mababa ang asido sa tiyan o kung ang mga good bacteria sa bituka ay nasira dahil sa matagal na pag-inom ng antibiotics, lalo na ang kakulangan sa bakteryang Oxalobacter formigenes, ang mga oxalate na ito ay hindi nakakapit sa calcium. Malayang pumapasok ang mga ito sa dugo at naglalakbay patungo sa mga kidney. Pagdating nila roon, saka sila makakatagpo ng calcium at doon sila magdidikit na bumubuo ng calcium oxalate na bato. Kidney stones. Para sa isang taong lampas 60 ang bato sa kidney ay hindi lamang isang masakit na abala. Ito ay isang seryosong medikal na kondisyon na maaring magdulot ng pagbabara, matinding impeksyon at matinding pinsala na nag-iiwan ng permanenteng peklat sa kidney. Ang pag-inom ng napakaraming oxalate sa anyong likido ay nagpapabaha sa mga kidney ng mas mabilis kaysa sa kaya nilang salain. Kung gusto ninyo ang mga gulay na ito, kainin ninyo ng luto at sa tamang dami lamang, ngunit huwag ninyong inumin ng maramihan bilang smoothie. 6. Artificial sweeteners, mga pekeng pampatamis. Ito ay direktang nagdadala sa atin sa pang-anim isang patibong na kinahuhulugan ng marami kong pasyente pagkatapos nilang malaman na mayroon silang pre-diabetes o diabetes ang mga artificial sweeteners. Sa pagnanais na makontrol ang asukal sa dugo, maraming nakatatanda ang lumilipat sa mga decadent diet soda at mga produktong sugar-free na naglalaman ng aspartame, sucralose o acesulfame potassium. Bagamat nakakabawas ito ng calories, nagpapasok naman ito ng bagong uri ng direktang lason sa ating mga selula. Ang aspartame halimbawa ay nagiging methanol sa loob ng katawan na kalaunan ay nagiging formaldehyde at formic acid. Ang mga ito ay kilalang lason. Ang mga kidney ay makina ng enerhiya. Pangalawa lamang sila sa puso pagdating sa pangangailangan ng oxygen at enerhiya. Ang mga kemikal tulad ng acesulfame potassium ay napatunayang nakakasira
sa ating mitochondria. Ang mitochondria ang tagagawa ng enerhiya sa loob ng inyong mga selyula. Kung sisirain ninyo ang mitochondria sa inyong mga kidney, para nyo na ring pinutol ang kuryente sa inyong sistema ng pagsasala. Literal na nauubusan ng enerhiya ang inyong mga kidney para itulak ang mga dumi palabas ng dugo. Bukod pa rito, napansin din na binabago ng sucralose ang sistema ng pagdadala sa loob ng mga tubo ng kidney at sinisira nito ang mga good bacteria sa bituka na nagdudulot ng patuloy na pamamaga at stress sa inyong mga bato. Epektibo ninyong ipinagpalit ang pagtaas ng asukal sa dugo para sa paglason sa inyong mga selyula, isang napakasamang desisyon para sa pangmatagalang kalusugan. Tubig herbal tea o itim na kape lamang ang tunay na ligtas na inumin para maprotektahan ang inyong mga kidney. 5. Processed meats, mga pinrosesong karne. Ang panglima sa ating listahan ay nangangailangan ng masusing pagpapaliwanag dahil kasangkot dito ang protina, isang nutrisyon na napakahalaga para maiwasan ang sarcopenia o ang pagkawala ng kalamnan sa mga matatanda. Tinutukoy ko po ang mga processed meats. Kailangan nating linawin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng sariwang manok-isda o baka kumpara sa mga pinrosesong pagkain tulad ng bacon hotdog, longganisa at tocino. Ang panganib sa mga processed meats ay wala lamang sa alat, kundi na sa mga preservatives, particular ang nitrates at nitrites, at ang matinding asido na idinudulot nito sa katawan. Ang inyong mga kidney ang responsable sa pagpapanatili ng tamang balanse ng asido, pH level, sa inyong dugo na dapat manatili sa pagitan ng 7.35 at 7.45. Kapag kumain kayo nitong mga maasido at ginamitan ng chemical na mga karne, kailangang mag-overtime ng inyong mga kidney para labanan ang asidong yon. Para magawa ito, madalas hinuhugot ng katawan ang mga alkaline na mineral tulad ng calcium at magnesium mula sa inyong mga buto para puksain ang asido. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng osteoporosis na nagpapahina sa inyong mga buto habang sabay namang pinapataas ang dami ng calcium sa inyong mga kidney na nagpapabilis sa pagbuo ng bato at pangingigas calcification. Bukod pa rito ang mga nitrates na ginagamit para patagalin ang buhay ng mga karneng ito ay nagiging nitrosamines sa loob ng katawan mga kemikal na nagiging sanhi ng pamamaga at sumisira sa tissue ng kidney. Ito ay dobleng dagok sa inyong kalusugan, lumalambot ang inyong mga buto, at tumitigas naman ang inyong mga kidney. 4. Aditibo na puno ng phosphate. Kailangan din nating tingnang mabuti ang pang-apat na madalas ding nakatago sa parehong mga pagkain ang mga food additives na puno ng phosphate. Ang phosphorus ay isang mineral na kailangan para sa malusog na buto, ngunit may malaking pagkakaiba ang organikong phosphate na matatagpuan sa kalikasan at ang inorganikong phosphate na ginagamit bilang food preservatives. Sa mga natural na pagkain tulad ng mani o sariwang karne, humigit kumulang 40 hanggang 60%, 40 hanggang 60% lamang ng phosphorus ang naa-absorb ng inyong katawan. May natural na tarangkahan din ang inyong tiyan para maiwasan ang sobra. Ngunit ang mga inorganikong phosphate na ginagamit sa mga dark sodas, mga itim na soft drinks, processed cheese, mga baking mix at fast food ay inaabsorb ng inyong katawan ng halos 70 hanggang 100%, 70 hanggang 100%. Walang depensa ang inyong katawan laban sa industrial na pagbahang ito. Sa mga nakatatanda, kahit bahagyang pagtaas lang ng phosphate sa dugo, ay nagdudulot na ng reaksyon mula sa parathyroid glands. Ang hormone na ito, PTH, ay humuhugot ng calcium mula sa inyong mga buto para balansehin ang phosphate at ang pinagsamang calcium at phosphate na ito ay naiipon sa mga malambot na laman. Nauuwi ito sa tinatawag na vascular calcification. Sa madaling salita, ang inyong mga ugat sa dugo at ang malalambot na bahagi ng inyong kidney ay nagsisimulang tumigas at maging parang bato.
Ang paninigas na ito ay nagpapakipot sa mga ugat na nagbibigay ng dugo sa mga kidney, kaya nababawasan ang daloy ng dugo at napapabilis ang tuluyang pagkasira ng bato. Kaya naman, ang pagbabasa ng mga label para hanapin ang salitang PHOS, phosphoric acid sodium phosphate, ay napakahalaga para sa sinumang lampas 60. 3. NSAIDs manggagamot sa kirot. Ang issue tungkol sa daloy ng dugo at sirkulasyon ay nagdadala sa atin sa isang uri ng gamot na parang naging bahagi na ng pagkain ng maraming lolo at lola dahil sa dalas nilang inumin ito, ang NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ito ang pangtatlo sa ating listahan ng mga panganib. Kahit na hindi ito pagkain ng mga over-the-counter na gamot sa kirot tulad ng ibuprofen at naproxen, ay araw-araw na iniinom ng milyon-milyong matatanda para pabawasan ang sakit sa kasukasuan o arthritis. Kailangan ninyong maintindihan ang pisikal na kapalit ng pagkawala ng sakit na ito. Ang mga gamot na ito ay nagpapahinto sa mga enzyme na tinatawag na cyclooxygenase na siya namang pumipigil sa paggawa ng prostaglandins. Ang prostaglandins ang mga chemical na nagbibigay ng senyales ng kirot at pamamaga, kaya kapag pinigilan ito, nawawala ang sakit. Gayunpaman, ang prostaglandins ay may napakahalagang tungkulin sa inyong kidney. Sila ang nagpapanatiling bukas at maluwang sa afferent arterioles, ang maliliit na ugat na nagdadala ng dugo papasok sa inyong mga kidney. Kapag uminom kayo ng mga gamot na ito, para ninyong sinakal sa pamamagitan ng kemikal ang supply ng dugo sa inyong mga bato. Dahil ang mga kidney ay nangangailangan ng halos 20% ng kabuuang dugo mula sa puso para gumana ang pagpigil sa daloy na ito, ay nagiging sanhi ng iskemia o pagkaubos ng oxygen. Para sa isang nakababata, maaring makabawi pa ang mga kidney mula sa panandaliang stress na ito. Ngunit para sa isang nakatatanda na humina na ang reserba ng kidney at tumigas na ang mga ugat, ang palagiang pag-inom ng NSAIDs ay maaaring mauwi sa papillary necrosis, kung saan ang mismong mga dulo ng tissue sa kidney ay namamatay dahil sa kakulangan ng dugo. Kailangan nating humanap ng ibang paraan para maibsan ang kirot tulad ng mga pinapahid na cream physical therapy o mga mas ligtas na gamot tulad ng paracetamol/acetaminophen na hindi isinasakripisyo ang inyong mga organo para lang sa panandaliang ginhawa. 2. Seed oils, industrial vegetable oils. Ang pangalawa ay isang karaniwang sangkap na nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan ang mga seed oils. Tinutukoy ko ang mga industrial vegetable oils tulad ng soybean oil, corn oil, canola oil, at cotton seed oil. Ang mga ito ay hindi natural na pinigang langis tulad ng olive oil o avocado oil. Ang mga ito ay mga produktong inilabas gamit ang matinding init at mga matapang na chemical solvents tulad ng hexane. Lumilikha ang prosesong ito ng mga oxidized lipids at aldehydes. Sa konteksto ng pagtanda, ang ating pangunahing kalaban ay ang pamamaga, isang prosesong madalas nating tawaging inflammaging, pamamaga dahil sa pagtanda. Ang mga aldehyde na matatagpuan sa mga langis na ito ay lubhang nakakalason sa glomerular basement membrane, ang parang salaan na istruktura na naglilinis ng inyong dugo. Kapag ang membranong ito ay nasira dahil sa oxidative stress, nag-iiwan ito ng peklat. Hindi tulad ng atay na may pambihirang kakayahang ibalik ang sarili, ang peklat sa kidney ay halos permanente na. Kapag ang isang nephron, ang pangunahing unit na nagtatrabaho sa kidney, ay nagkapeklat, sira na yon habang buhay. Ang pagkonsumo sa mga hindi matatag at nakakapamagang langis na ito ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy ng pagkasira na nagpapabilis sa pagbagsak ng kakayahan ng inyong kidney. Nakatago ang mga ito sa halos lahat ng processed food, salad dressing at mga pagkain sa restaurant. Kaya isa itong palagiang banta na nangangailangan ng dobleng pag-iingat para maiwasan. Una,
asukal at fructose. Sa wakas, narito na tayo sa numero 1 kalaban ng kalusugan ng kidney, isang sangkap na mas nakakapinsala pa kaysa sa pinagsamang alat at alak asukal, lalo na ang fructose. Baka isipin ninyo na kung wala naman kayong diabetes, ligtas kayo, ngunit nagsisimula ang pagkasira. Matagal, bago pa man kayo ma-diagnose na may diabetes. Bagamat ang glucose ay kayang gamitin ng halos lahat ng selula sa inyong katawan, bilang enerhiya ang fructose ay pinoproseso halos sa atay lamang. Nagbibigay ito ng matinding pasanin sa katawan. Ang pagtunaw ng fructose ay nangangailangan ng napakaraming enerhiya na umuubos sa adenosine triphosphate o ATP na nagsisilbing baterya ng inyong mga selula. Kapag naubos ang ATP, nagiging dumi ito na kalaunan ay nagiging uric acid. Tulad ng napag-usapan natin kanina, ang uric acid ay nakakagasgas at nakakasira. Ngunit ang uric acid na galing sa fructose ay nabubuo mismo sa loob ng mga selula na nagdudulot ng agarang oxidative stress at pamamaga. Ito ay nagtitrigger ng partikular na uri ng pagpepeklat sa kidney na tinatawag na tubulointerstitial fibrosis. Ang high fructose corn syrup, agave nectar, pulot honey, at ang labis na pagkain ng asukal ay hindi lamang mga pagkaing walang sustansya. Ang mga ito ay mga maninira ng metabolismo na pisikal na sumisira sa istruktura ng inyong mga kidney. Nauuwi ito sa insulin resistance na siyang pinakaugat ng karamihan sa mga kaso ng kidney failure. Kahit na hindi mataas ang inyong asukal, sa glucometer, ang mataas na pagkonsumo ng fructose ay tahimik na nagpapatigas at nagpepeklat sa inyong kidney araw-araw. Ang pagprotekta sa inyong mga kidney, lalo na kung kayo ay lampas 60 taong gulang na, ay nangangailangan ng malaking pagbabago sa kung paano ninyo tinitingnan ang inyong pagkain. Hindi na ito tungkol lang sa pagpapanatili ng timbang. Ito ay tungkol na sa pagpepreserba ng inyong mga lamang loob. Ang mga kidney ay mapagpatawad na organo. Walang pagod silang magtatrabaho para sa inyo kahit nasisira na, ngunit may hangganan din sila. Sa pamamagitan ng pag-alis sa mga pagkaing ito na nagdudulot ng pamamaga puno ng kemikal at sumisira sa metabolismo higit pa sa pagpapaganda ng inyong laboratory results ang ginagawa ninyo. Pinapanatili ninyo ang inyong kakayahang mamuhay ng malaya at walang inaalalayan. Ang layunin ng panggagamot sa mga nakatatanda ay hindi lamang pahabain ang buhay, kundi pahabain ang health span. Ang bilang ng taon na kayo ay nabubuhay ng may malakas at malusog na pangangatawan. Ang inyong mga kidney ay lumalaban para sa inyo sa bawat segundo ng bawat araw. Panahon na po para lumaban din kayo para sa kanila sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga lason na pumipigil sa kanila at palitan ang mga ito ng mga masusustansya, buo at totoong pagkain. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras sa akin ngayon at sa paggawa ng napakahalagang hakbang na ito patungo sa mas malusog na kinabukasan. May gusto po ba kayong ipaliwanag ko ng mas malalim tungkol sa mga nabanggit na pagkain o kondisyon? Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba, i-click ang subscribe button at i-share ang mahalagang kaalamang ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan para sabay-sabay tayong maging malusog.